Okay, since wala tayong drone na mapapalipad sa lugar. I mean, meron tayong drone kaso nga lang siya no fly zone area. So di tayo makalipad gawa ng walang GPS. Tapos yun lang. Wala na siya pag nasa mga bagong unsay development karon resto nga unsay naa. Dire sa to nga sir, wala pa may mga final na gipangutang dira sir, pero mo siya ang commercial. Tay pa sira. Okay, so virtual tour natin kayo dito sa sa Ashuela Cove. Pila ka hektar ang 25 hectares na siya. 25 hectares. Ang tag-iya sa Ashuela Cove kay si Ayala in partnership with Alcantara. Kasi unsay mga businesses na pagmamay-ari ng mga Alcantara dito sa Davao. Alcantara is a homegrown conglomerate or sa paytawo sila gani. Basta negosyante sa land Davao. developer na siya. Land developer. Unsay lahang mga businesses pagawa sa Sila Alsons na siya. Alsons or Aldivinco. Tama, no? Okay, so muna siya ang 25 hectares nga kuan. Ito yung 25 hectares na Ashuela Cove. 25 hectare estate na Ashuela Cove. Ashuela Cove. Split into 3 sections. First section nato dire what we call the retail area. Retail area. So nandito tayo ngayon sa visitor center. We have the tent here, G Market and Robata North. Okay, tas ito yung Arcastillo. Daang Maharlika Highway. And then JP Laurel. JP Laurel. Tapos ito yung kanilang Tapos syempre, the moment na capacity, ito yung dadaanan, way natin dyan, entrance area. Tapos, ito, second section, which is second section. Commercial area. Commercial area. So in the future, may makita tayong mga sports hub dito, may mga malls, hospital dito. Sports hub, like, for example? Like parang sports complex. Sports complex. Ano nga yun? Parang mga tennis court? Tennis court, basketball court. Indoor sports. Okay, so siya. Sports hub. Tapos ano pa? Ito may hospital, may mall. Asan yung hospital dyan? Wala pang final na location sir, basta nandito siya sa ating commercial area. Wala pang final location, pero may nakalagay ng mga parang sketch. Wala pa dyan sir. So parang pwede pang mausap-usap, no? Pwede pa ma-change. Okay, basta kayo dire allocated sa sa to siya split with 3 3 sectors. 3 sectors. So ito yung retail area, commercial area and residential area. Okay. Sir, dire sa ta sir. Sige. Dire sa ta. So to siya dire sports hub. Sports hub, hospital. Tapos ang hospital da dire is mura daw siya kanang sa to siya sa St. Luke's. Dili pa final sa St. Luke's sir. Okay. Dili pa final. So usay mga St. Luke's pwedeng si dapat ay hospital ni Ayala, Qualimed. Qualimed by Ayala or St. Luke's. St. Luke's is Ayala ba gyapon? Dili na siya Ayala. Dili. Si St. Luke's negotiation pa na siya sir. Okay, negotiation pa siya. Tapos mo to siya sports hub, sports hubs, tapos yun hospital. Kani siya sa pagyod. Dapat ay mga dire sir, mapansin natin dire sa Manila, namatay Bonifacio High Street, di ba? So muna siya ang Ashuela High Street ito nga. Okay. So left and right, ma-flank ka sa mga lifestyle shops, lifestyle malls, lifestyle restaurants, left and right na siya. Okay. And diretso na yan sa Prinsesa. Ayos So mo to siya So mura siya gyapon, mura siya sa Davao Park District gyapon na siya mga kwad, Soroyanan. O Davao Global Township, So kung naay high street sa sa BGC, naabot tayo Ashuela High Street. Ayun. Tapos basta final na to ang unit. Napakaibaligya sir. Dapat tayo mga pipila na units left. Pipila na kasi ang ginatawa na millionaires siya? Millionaires. Pero kanisa ka pa siya under construction pa rin sa kayo dili pa siya materials ang uban. O say dra karon na anay na tukod. Wala pa gyud so parang okay. So diri lang ta kanisa materials siguro siya si siya si South. Si the residences ni siya. Usa siya nga tower kanini, North Tower, South Tower, North Tower. So asa diri ang ang occupied karon nanay nanay kanang nanay mga nagapuyo sa occupant. Kanisa si North Tower. Asa diri ang Millionaires Row. Sila ginduha pinakabarato nga unit. Pinakabarato na unit depende na sa floor sir. So floor og sa rooms. Pinakataas. Pinahagam nga measurement diri sa kwarto. 181 square meter So, dako kayo murag gyapon kag naka dako pa times 2 inyo hang local subdivision mga NHA na example. So
So 181 pinakagamay. So nasa mga ano siya, estimated na sa mga pinakamilyon. Ang pinakabarato na siya, sa around 50. Mga 50. Grabe no. Okay. Millionaire's row gid siya. Tapos ang pinakadako, murag ako nakit-an to 191. 196. Ha? 196. 196 pala, 196 square meter. Ano siya no, murag 3 bedrooms na siya no? 3 bedrooms siya tanan. Tanan gyud 3 bedrooms. So, okay. So nagkakatalo lang mas mas penthouse mas mahal. Tama. Pila ka floor ni pinakataas? 21 na siya kanito. 22, 21. So, kuan lang siya no, high-rise building lang no. Dili pa siya mabilong. Mid-rise lang siya. Mid-rise lang. Ang high-rise is above. Above na siya, mga 50 na siya. Okay. Kay skyscraper man daw 30. 30 floor pataas, skyscraper na. Pag mga lagpas 12, 13 floor high-rise, pag mid-rise, mga Ateneo, anak na mga pandibid. Okay. Yan mo to siya, no? Bali, number, kung nasa liya, no? Kasado. Kanala, sige. So, ito yon. Bali, tatlo, no? Splitted into 3 sections, no? So, yun ang retail area doon sa unahan, which is dito tayo located ngayon. Kung saan matatagpuan yung Gaisano Center, yung Yellow Cab, mga coffee shops, essential, at kung ano pa mga retail areas dyan, no? Yan. Tapos ito namang gitna na transparent pa yung yung structure na nakatayo diyan. Under construction pa sila, no. Pero ang ganda niya, no. Meron silang o meron nga tayo nga tinatawag na Bonifacio High Street Bonifacio High Street sa may Taguig BGC. Meron tayo ditong Ashwila High Street. Ang ganda niyan. So awaited moment natin yan. 25 square meter lang siya pahaba. Okay na yan. Ang Cebu Landmaster sa DGT parang parang nasa mga 23. So kung talaga yung pinagkaiba nila, yung siguro nga lang to ay pahaba. Pero mas maganda to, no? Strategically mas mas mabenta to dito. Mas magaling siyang pasyang gawa nung dagat talaga siya. Dito tayo lagi namamasyal, ha. Ito yung Seaside Promenade. So ito yung retail area. So yun. Splitted into 3 sections or 3 portions. Itong 25 hectares ni Ashwila Cove by Ayala and Alcantara. So ito yung retail area kung saan matatagpuan ang Gaisano Center. Tapos ito yung mga Nords, mga essential oils, the coffee bean, tea leaf, and Yellow Cab dun sa unahan, kainan. Dito on off, no, minsan may mga kumakain dito, minsan wala. At least madadagdagan ang lugar sa Davao na pwedeng puntahan, pasyalan. Tapos the moment na matapos na yung Davao Global Township, ayun, ang mga taga southern part of Davao, so doon sila pupunta para mamasyal sa DGT. Tapos yung mga taga northern part naman of Davao dito sa Ashwila Cove. Pero tansya ko talaga mas maganda to dito kasi dagat. Lalo pag-araw, tsaka umaga. Ang Abrisa Business District or Business Center, okay din naman siya. Ang nga lang doon is nasa sentro talaga siya. Maingay, maraming sasakyan, main roads. Samantala to dito, siya, medyo may pagka-outskirts ang dating, away from downtown area. Makonsider pa rin naman to na downtown area, pero hindi siya gaanong crowded ba ang lugar, unlike sa may Abrisa. Tsaka maganda to dito kasi malapit lang. After mo din pala mamasyal sa may Davao Park District yan, isa rin yan. Kahit 11 hectares lang yun, napakaganda nun. Kasi meron din silang parking. Open din sila. Kung meron silang shopping mall, sana meron, no? So sana kasing ganda din festive walk sa Mandurriao, sa Mega World Mandurriao. Abangan natin yan, no? Andyan pa rin naman, continuous yung kanya construction. Tsaka sino pa ba? Ayun lang pa lang yung mga natin dito, mga mixed use development dito sa Davao. Residential, commercial, and retails. So sa tingin nyo, maganda ba ang lugar, di ba, no? So Davao City. Keep